kung pinigilan ng isang tao, sino man siya, ang pagpasok, ang pag-attend ng isang senador or isang congressman sa session nila, meron bang krimen? The answer is yes. Isang tao, sino man siya, by force, sabihin natin, ginulpe, sinuntok, whatever, yung isang senador or yung isang congressman habang siya ay nagtatrabaho or dahil sa trabaho, direct assault yan. At sabihin natin, habang sila ay gumagawa ng batas, no? Nagkakaroon ng hearing, yan yung mga pinapanood natin sa TV lagi, na hearing ng mga korupsyon, ay sabihin natin, may isang witness na minura ang senador. Pwedeng i-contempt yun. Bakit? Magandang araw po, ako si Attorney Anselmo at i-recap natin yung mga nangyari sa Senado mula May 11 hanggang May 15. Simulan natin. So sa May 11 muna tayo, ano ba ang nangyari noon? Aba, yung May 11 po ang start ng session ng Kongreso, both sa Senate at saka sa House of Representatives. At syempre, ano ba ang notable event noong petsang ito? Syempre, nakita nyo naman sa CCTV video, naghabulan, di ba? So ang nangyari po noong May 11, napakasimple. Nabakante po ang lahat ng posisyon sa Senado. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? At syempre, napalitan, nagkaroon na ng panibagong Senate President sa Pilipinas, si Senator Alan Peter Cayetano, na botong 13-9-2. I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, solemnly swear I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. and the laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Sa 13 na yon, kasali si Senator Bato sa majority. At doon po sa session, nagkaroon ng maraming motions. Ang isa dito, syempre, ay yung removal ng mga NBI personnel inside the Senate building. Mr. President, may I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate? Pero syempre, ang sabi po ni Senator Bato, anya, no? Sabi niya, bago tanggalin yung mga NBI personnel ay i-identify muna kung sino ang mga nanghabol sa kanya sa fire exit. Mr. President, sana bago sila paalisin, i-identify muna natin yung mga nagharang sa akin at i-inquest natin. Papailan natin ang kaso bago sila paalisin dito lahat. Dahil para tayong king queen dito. Yes. In-assault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyayari. Paalisin lang natin. We have to arrest them. Okay, and other than this, yung pong Senate ay binigyan ng protective custody si Senator Bato para hindi siya ma-aresto. O paano naman ng May 12? Mayroon bang notable na nangyari? Wala po noon. Noong May 12, nag-interview lang po, no, kumuha ng panayam sa mga public officials ang mga media outlets natin. O paano naman ng May 13, nagkaroon ng notable event dito? Despite the Senate lockdown, sinabi ko na nga sa inyo, nag-lockdown ang Senado. At 7:07 p.m., Aplaska announced that there will be a total lockdown in the Senate. At 7:10 p.m., soldiers in full battle gear were seen at the second floor. Pero nagkaroon po ng putukan. Gunshots were fired. Soldiers could be seen at the end of the hallway. There were also PNP and OSAA personnel. Kung sino man ang nagbarilan, siyempre, yan ay up for debate. Pero nagkaroon ng barilan noong araw na yon. Tapos, May 14, madaling araw, siyempre, kinagabihan. Ano ang nangyari? Nakaalis na po ng Senate building si Senator Bato. Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. At ang haka-haka, siyempre, aligasyon ay kasama si Senator Robin Hood dito sa pag-alis na ito. So ngayon, ano naman nangyari nung May 15? Matindi ulit ang pangyayari. Si Ombudsman Remulla ay nagsalita at nagkaroon ng suspension. Sino po ang suspend? Si Sergeant at Arms Mau Aplaza. There was a recommendation and I signed for a 6-month preventive suspension of the Sergeant at Arms of Acting Sergeant at Arms of the Senate, Mau Aplaza, for what happened the other night. So, ano po ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol po sa suspension na ito? Sinabi po niya na kung si Aplaza ay masususpend, dapat yung pong NBI director masuspended. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. Yan po ang naging request ni Senator Alan Peter Cayetano. So with that being said, mag-focus tayo doon sa situation ni Senator Bato. Ang dami po nating pwedeng tanong, no? Nasasagutin natin ngayon, pasisimplihin natin, gagawin natin straight to the point para maintindihan ng lahat.
So ngayon, sa lahat ng mga pangyayaring ito, mula May 11 hanggang 15, marami pong tanong sa ating isipan na kailangan nating sagutin. Ito po ang 4. Unang-una, meron bang krimen nung naghabulan sila sa fire exit ni Senator Bato bago pumasok sa session? That's number 1. Number 2, pwede bang i-contempt yung NBI personnel ng Senado? At kung magkakaroon ng contempt, ano ba ang mangyayari dito? Makukulong ba? Gaano ba kahaba ang pagkakakulong? Sasagutin natin yan. At number 3, pwede bang i-preventively suspend ang isang Sergeant of Arms ng Senado ng Ombudsman? And last but not the least, pinaka-importante sa lahat, escapee ba or fugitive from justice ba si Senator Bato? Sasagutin natin lahat yan. Pumunta muna tayo sa number 1. At number 1, for educational purposes lang, sabihin nating pinigilan ang isang senador na umattend ng sesyon. Meron bang krimen dito under the revised penal code? Sasagutin natin yan. Unang-una, meron tayong 3 articles na kailangan tingnan dito. Ifo-focus natin, tatalakayan natin isa-isa. Para masagot natin ang tanong dyan, kailangan nating basahin yung articles 143, 144, and 145 na revised penal code. So ano ba 143? Acts tending to prevent the meeting of the legislature. Okay, in Tagalog, pinirevent, tinigilan, no? Hindi pinayagang mag-meeting ang Kongreso. Number 2, disturbance of proceedings. Habang nagsesesyon, gumawa ng disturbance ang isang tao. And number 3, violation of parliamentary immunity. Ano ba yun? Sabi sa Article 145, Violence of Parliamentary Immunity, babasahin ko sa inyo ngayon. Any person who shall use force, intimidation, threat, fraud, to prevent a member of the legislature, so whether Senado or House of Representatives, from attending the meeting. Yan. From expressing his opinion, from casting his vote. Ano ang sagot? Krimen po yan for violation of parliamentary immunity. So, babalik tayo sa tanong. Kung pinigilan ng isang tao, sino man siya, ang pagpasok, ang pag-attend ng isang senador or isang congressman sa session nila, meron bang krimen? The answer is yes. Article 145. Klarong-klaro. Sabihin natin may force. Pinusasan, pinigilan, hindi nakapasok ng sesyon yung senador. Pasok ko, prevent any member of the House from attending the meeting. In this case, yung session. May crime under the revised penal code. O gawa tayo sub-question na mga anak ng tanong ngayon. Attorney, paano kung nagulpe o nasaktan yung senador o yung congressman dahil sa pagpigil sa kanya? Mag-iiba ba ang krimen? The answer is yes, mag-iiba. Ano po ang magiging krimen ngayon? Ang tawag dyan ay direct assault. Mas matindi po yung direct assault. Ano ba ang direct assault? Babasahin ko ulit sa inyo ngayon. Ito po yung Article 148. Papasimplihin natin. Direct assault. Any person who shall attack, employ force, seriously intimidate or resist any person in authority or any of his agents while engaged in the performance of his duties or on occasion of such performance shall be liable for direct assault. Ano yun? Pasimplehin natin. Tatagalogin natin. Isang tao, sino man siya, by force, sabihin natin, ginulpe, sinuntok, whatever, yung isang senador or yung isang congressman habang siya ay nagtatrabaho or dahil sa trabaho, direct assault yan. Another example, sabihin natin, si judge. Sabi niya, convicted yung akusado. Yung akusado, ano ginawa kay judge? Sinuntok si judge. That is direct assault. Kasi ginulpe, sinuntok yung judge habang siya ay nagtatrabaho. So, balik tayo sa example natin. Papunta sa sesyon yung senador para hindi siya makapasok, maka-attend. Sinuntok, ginulpe siya ng isang private person. Sino man tao. That is direct assault. Kasi kaya sa ginulpe, hindi naman dahil galit lang sa kanya. Kaya sa ginulpe, dahil sa kanyang trabaho. Ayaw siyang papasukin. Direct assault po yan. So ano ba ang penalty for direct assault? Ang penalty po ay prison correctional in its medium and maximum period. Doon tayo sa maximum. Ilang taon yan? Maximum. 6 na taon na pagkakakulong. Bailable, yes, hindi naman ganun kalala, ganun kahaba yung magiging penalty. Pero siyempre, pag na-convict, ang haba pa rin ng 6 na taon, di ba? Iyaan ang magiging penalty kung nasaktan, nagulpe ang isang person in authority like a senator or
a congressman. And other than that, no, nabanggit na natin yung revised penal code, may iba pa bang remedyo? O may iba pa bang penalty na pwedeng ipataw dito sa tao na pinigilan ang senador or congressman na umattend ng session? The answer is yes. Diyan na po papasok yung contempt. So ano ba ang contempt powers ng Senado? Napakasimple. Yung usual pong contempt, kapag in aid of legislation, ano ibig sabihin nun? Kapag gumagawa ng batas ang Senado or ang Kongreso. At sabihin natin, habang sila ay gumagawa ng batas, no, nagkakaroon ng hearing, yun yung mga pinapanood natin sa TV lagi, na hearing ng mga korupsyon, ay sabihin natin, may isang witness na minura ang senador. Pwedeng i-contempt yun. Bakit? Kasi contempt, ginagamit yan kapag unang-una disrespectful, di ba? Yung witness or yung resource person na tinatawag natin. Pero tatandaan natin, ang sabi, in aid of legislation. Saka ginagamit yung contempt powers. Pero sabihin natin, wala namang in aid of legislation na hearing. Pero, dinisrespect yung isang congressman or isang senado. O pwede bang gamitin ng Congress yung contempt power para ipakulong yung taong ng disrespect doon sa senador o sa congressman? Diyan tayo nagkakaroon ng issue ngayon. Meron dalawang arguments dito. Yung unang argument, yung kasing mga jurisprudence, yung mga kaso sa Pilipinas, nagkakaroon po ng talakayan about contempt sa Congress kapag in aid of legislation. One case na napaka-landmark talaga, nabanggit pa ito ni Senator Miriam Defensor Santiago dati, yung Arnold versus Nazareno. Matanda na pong kaso, no? Kaedad na ng lolo't lola natin. Yung pong kaso na yun, in aid of legislation. So gumagawa nga ng batas, nagtatry gumawa ng batas, tapos ikaw contempt yung tao, makukulong sa loob ng Senado. Yun namang second argument. Ang sabi is, inherent po ang contempt power sa Congress. Kung in aid of legislation lang limited yung contempt power, paano daw kung yung mismong institusyon na ng Congress, whether Senate or House of Representatives, ang in danger? For educational purpose lang to. Siyempre, kayo na ang bahala sa comment section saan kayo panig. Doon ba kayo sa dapat in aid of legislation lang? Or in other instances, pwede din. Lalo na kung in danger or syempre, nakanganib na yung institusyon ng Kongreso. So, yun ang topic dyan. O ngayon, sabihin natin, na-contempt yung isang tao. Whether in aid of legislation or hindi man. Na-contempt talaga siya. Nakulong sa loob ng Senado at in-enforce ito ng Sergeant at Arms. Gaano katagal ang magiging kulong? Hindi po yun yung mga reclusion perpetua, mga life imprisonment na alam natin. Kasi yun, sa penal laws yun, di ba? Sa judge ka pupunta kapag ganun ang haba ng kulong. Iba po ito. Kapag contempt power, ang sabi po ng Supreme Court sa kasong Balag versus Senate, yung term ng pagkakakulong ay hanggang expiration lang ng Congress. Ano ibig sabihin nun? Paano ba nagkakaroon ng expiration? Sa dalawang paraan. Unang-una, kapag nagkaroon na ng final adjournment of session. Kailan ba nagkakaroon ng final adjournment of session? Normally, pag mag-e-election na. Siyempre, magkakampanyahan na, di ba? I-adjourn na po ng Senado or ng House of Representatives yung kanilang session. So kapag nakat na, nag-end na doon, kailangan ng pakawalan yung taong nakulong due to the contempt power of the Senate or the House of Representatives. May another pa. Kapag na-approve or disapprove yung committee report, sabihin natin, after nung hearing, in aid of legislation, dapat nang pakawalan yung tao kasi na-serve na yung purpose niya. Kaya po natin kinukulong yung tao in aid of legislation kasi gusto nating mag-testify. Kasi baka nagtatago, kailangan ma-secure attendance, ikukulong. Kasi baka hindi na magpakitang muli. Or para sumagot ng tama. Diba? Kasi baka minsan nag-isinungaling, halata naman nag-isinungaling na, diba? Just to confuse, just to divert the issue, para umayos yung sagot niya next time. Kukulong. Pero kung tapos na po yung committee report, there's nothing to hear na. Di ba tapos na yung hearing? So yun po ang hangganan o yung term ng imprisonment kapag na-contempt ng Kongreso. So next topic tayo. Nabanggit ko na noong May 15, yung pong Sergeant of Arms ng Senado ay na-preventively suspend ni Ombudsman Remulla. So tatanungin niyo ako, attorney, meron bang power, meron bang discretion, meron bang authority si Ombudsman na i-preventively suspend yung Sergeant of Arms ng Senado? Educational purpose lang, pero para sa akin, oo. Bakit? Kasi ang Sergeant at Arms ng Senado, yan ay public official. At nakalagay po sa batas natin sa Ombudsman Act na ang Ombudsman po, covered niyan ang lahat ng public official sa Pilipinas. Siyempre, may mga exceptions. Unang-una, pag impeachable officer.
hindi pwedeng isuspinde ni Ombudsman ng Presidente, ang Vice President, and so on and so forth. Diba? Ang Justice ng Supreme Court, hindi pwedeng suspend ni Ombudsman. Pero in this case, hindi naman po Justice eh. Hindi naman Presidente or Vice President ang tinatalakay natin. Kung hindi Sergeant at Arms ng Senado. So with that being said, pwede bang magkaroon ng preventive suspension? Para sa akin, oo. Kasi authority po yan ng Ombudsman. O next question, gaano ba kahaba ang preventive suspension? Depende po yan sa kagustuhan ng Ombudsman. Pero ang maximum ay 6 months. Sabihin mo, attorney, napakatagal naman yan. Pero meron po kasing wisdom behind the law. Ang wisdom niyan ay para po hindi ma-taint yung investigation. Kaya po ganun kahaba. Sabihin natin 6 months yung investigation. It makes sense na yung tao suspended muna during that time. Kasi kung ano siya sa trabaho, di naman sinasabing mangyayari. Pero baka kasi matamper na yung investigation. Kasi andun siya, syempre, pwede siyang makisawsaw na. Pwedeng magulo na yung ebidensya kasi nga, nagtatrabaho na siya ulit. Andun na siya sa pwesto. So yan, it doesn't just apply sa Sergeant at Arms ng Senado. It applies to all public officials, even governors, vice governors, mayors, vice mayors, and so on and so forth. 6 months maximum. Para lang hindi maabuso, hindi naman sinasabi mangyayari, pero para hindi lang maabuso yung posisyon dito sa investigasyon. O ngayon, last topic tayo. Pwede bang i-consider na escapee si Senator Bato de la Rosa? Kasi nabanggit nga natin, May 14, di ba? O nakaalis na po ng Senate building si Senator Bato. So with that being said, merong dalawang arguments dito. Unang argument, sasabihin natin, yes, escapee, fugitive from justice. Bakit? Kasi hindi naman na kailangan padaanin sa local court, sa local processes, yung ICC warrant bago ito iserve sa kanya. Eh kung gano'n naman pala at yung tao hindi na-serban at nawala na, we can consider na fugitive from justice. Meron ding second argument. Ang second argument is yung kalaban naman. Di ba? Kabila. Kailangan munang idaan yung ICC warrant sa Philippine courts bago ito magkaroon ng force and effect in the Philippines. So, bago magkaroon ng order yung court natin, whether RTC, CA, Supreme Court, hindi pa siya recognized dito. So, we cannot consider Senator Bato as a fugitive from justice kasi wala pa namang in effect na warrant of arrest laban sa kanya. Siyempre, i-leave nyo na lang sa comment section kung alin ang pinaniniwalaan nyo. Kasi marami tayong nabanggit ngayon na 2 sides. So, kayo na bahala saan kayo nakaside. So, with that being said, salamat po sa panonood. Ako po si Attorney Anselmo. If you like this video, siyempre mag-like, i-share nyo po, and mag-comment din kayo ng mga inquiries nyo in general. Magkita-kita po tayo sa next video. Maraming salamat po.